Sige, ano ba yung papakonsulta natin ngayon? Pudo, laging sumasakit, hindi na ako nakakalakad. Deformed na nga eh. Deformed na yung tuhod, no? So, Kailan pa nagsimula? yung paglabas ko ng hospital, Kailan yun? September, Last year. Bakit ka na ospital? sa, ano po, Ba't ka na hospital? dahil po sa arthritis po. Dahil sa arthritis? Talaga? Ganun Saka kagrabe sa, ah. ano po, sa CKD. Okay. Ah, so may CKD ka rin. Sige. So, CKD. So hindi ka na nakakalakad. Hindi. Kailan ka huli naglakad? Last, bago ko ma-hospital. Mga August, Oo. gano'n. Pagpasok ko ng hospital, nakalakad ako. Okay. Paglabas ko, hindi na nakalakad. So after nun, hindi na talaga naglakad. Hindi. Lumiliit na nga yung ano mo, lower limbs mo, no? Oo, tsaka ano, manhid ang pako. Yung pag ano, Pero nagagalaw mo siya. oo, nagagalaw. Pwede yung pakita mo sa akin. Gusto ko lang makita yung ganito. Kaya ba? Ito, masakit. Nadidiretso Ito, ba? Oo, grabe yung hindi. arthritis mo. Grabe. Hindi na to. Talagang systemic siya, buong buo eh. So ito hindi nagagalaw to. Hindi. Masakit, laging sumasakit. Okay. Tingnan ko lang ha. Galawin ko lang ha. Dandaan lang naman ako. Gamot for arthritis, umiinom ka naman. Mm. Bro, grabe yung ano mo. Grabe yung arthritis mo. This is one of the most severe I've seen. Ano? Arms na angat. Bangat. Pareho. Pero medyo hirap na. No? Tapos yung Hirap. elbow, hindi naman straighten, especially sa right side. No? Deform na lahat. No? Anong goal? Kasi grabe yung arthritis man. Kasi grabe. Pag ganito kasi, this is what we call structural problem. May problema sa mismong structure. Hindi siya mechanical eh. Ang pinipix kasi natin mechanical problem. Merong mga parts na hindi gumagana, may mga parts na nag-iipitan, sure. Pero pag structural problem na, typically, sinasurgery. Pero kaya sa case mo, di ko alam kung may ortho na tatanggap. Kasi grabe yung grabe yung pagbabago ng tuhod mo eh. 'Di ba? So anong gusto mong makuha sa therapy kung sakasali mag-therapy ka? Gusto ko lang puno makalakad ako. Magano? Makalakad. Parang malabo. Kasi may structural problem. Malabo pagka may structural problem. Kailangan i-surgery yan. So magni-knee replacement ka. Kaya ako sinabing structural kasi talagang papalitan ng bakal. Kita mo yung pagtubo ng buto. Ang problema kasi habang nabababad sa fluid yung mga muscles mo, lalo siya magsha-shutdown, lalo siya matutulog. Kaya hindi ka makalakad kasi humihina yung muscles mo, naiipit ng niipit yung ugat. Hindi ka talaga makakalakad eh. All because of this structural issue. Ngayon, kung nagsimpleng ipitan lang yan, simpleng muscle issue lang, sure. Pero yung structural na pagbabago na ganyan, malabo. Malabo. Especially, kaya tinanong ko kailan huling lumakad. Sabi mo September pa, August, September, medyo matagal-tagal na rin. Mag 1 year na, no? Nakakatayo ka. Pero, yung paglabas ko sa may inano sa akin na yung walker ba. Hmm. Nakatayo ako doon, nakakalakad ako. Ngayon, sa ngayon. Hindi na. Hindi ka nakaka-walker. Hindi na. Hindi ka nakakatayo. Kahit sa lababo, kakapit, hindi ka nakakatayo. Yun nga ang problema. Kasi nga, structural problem. Dito laging pag tumutunog ko. Hindi, kasi nga may pagbabago na sa buto eh. Talagang na-deform na yung buto. Lumok naman dito. Na-deform na yung buto. Ngayon, syempre hindi man lahat ng tao may pang-surgery. Alam ko naman yun, hindi ko. Gets naman natin yun. So gagawin natin ganito. Pwede natin i-therapy. Pwede natin i-therapy, pero kumbaga susugal tayo. Yung hindi na 100% na makalakad. Ha? Pwede i-therapy doc, pero Hindi. I-therapy natin. Itatry natin for a number of sessions. Titingnan natin kung mapapatayo ka pa namin o mapapalakad ka namin during those number of sessions. Kasi obviously,
Usually trial session ako eh. Diba? Para naman naman natin kung may magbabago o hindi. Pero sa case mo kasi masyadong malala, to the point na hindi siya kakayanin kahit isang session, hindi ka makakita ng improvement yan. Oh. It might take a number of sessions bago natin makita na, uy, Doc, tignan mo, nakakatayo na ako. Dati hindi. Alam mo yun? So, it might take that number of sessions. So, kaya I'm very upfront. I'm very upfront sa'yo, dinidiretso ako sa inyo na susugal tayo. Kasi anong option natin sunod? Surgery? Ayaw nyo magpa-surgery. Unang-una, afford ba? Di ba? Pangalawa, alam mo yun? I mean, kaya mo naman kasi bata ka pa. No? Kaya pa ng katawan mo yun. Pero, it's more of your willingness na magpa-surgery o hindi. Kasi I'm sure sinabihan ka na rin eh. Sinabihan ka na rin magpa-total knee replacement. Wala pa ba nagsabi sa'yo? Wala pa ba napunta ang ortho? Wala pa. Dito pa lang. Typically, pag nakakita ng ortho yan, o kaya yung ruma mo, yung ruma mo, na-refer ka sa ortho eh. Kasi ano yan eh, nakita niya, deform na to, kailangan na mag-knee replacement ito eh. Dapat alam na nila yan eh. Kasi otherwise, lalaki yung tuhod, madideform yung tuhod. Dapat alam ng ruma yan eh. Dapat na-refer na sa ortho yan for surgery. Kasi the fact na hindi ka na nakakalakad, yeah, it warrants surgery. Kasi sino ba yung mga taong candidate for surgery? Yung mga hindi na makalakad, nasa wheelchair na. Yung mga nakaratay na lang sa kama, yun talaga kailangan na ng surgery most of the time, no? So ito, you're a good candidate for surgery kung surgery pag-uusapan. Pero kung ayaw mo pa noon, Doc, try muna natin yung conservative method bago ako pumunta doon, itry muna natin to, then yeah, we could do that for you. Pero, I'll be honest with you, susugal tayo ng number of sessions, di ba? Yun ang option mo ngayon. Pero magpapayad pag... Hindi ko alam. See, you have to ask the front desk. You have to ask the front desk. Pero yan, sunod-sunod na po yan, Doc. Pag nag-session, sunod-sunod. Sunod-sunod na siya. 2-3 times a week. Kasi nandito naman kami 3 times a week eh. 2-3 times a week for the next, at least 10 session tayo. Para makita natin kung magbabago siya o hindi. Pero Doc, ang hapit ko, Doc, kasi mababayad ka kasi. So, full. Usapin yung front desk, hindi ko alam yun eh. Pati sa bahay, hindi ko alam. Wag ako tanungin sa bahay. Sige. So right now, ang iti-therapy natin sa'yo, yung dalawang tuhod. Tapos, tingnan natin yung muscle mo. Alam mo gano'ng kalambot na. Ito kahit paano medyo malaki pa, ito lumiit na eh. Pero ito yung gumagalaw. Oh. Di ba? Ito yung gumagalaw. Pero siya yung maliit. Kaya nga sabi mo nga, it's a structural problem eh. Di ba? So, Alex, I'll be honest with you, no? Marami na tayo napatayong ganito. Kaya lang syempre, ayoko kasi mga ako. Out sa iyo po, Doc. Ha? Out sa iyo, patient. Oo, nakulda siya ng patayin. Nakapa... Oo, Hello. Oo. Marami na tayo napatayo na ganitong klase na cases, no? Kaya lang, syempre, it's hard to promise. Kasi ang medical kasi, the moment mag-promise ang isang doktor o manggagamot, layuan nyo na eh. Kasi there's no such thing as guarantee in healthcare eh. Ba't ba lamok tayo dito? Diba? Pag ginaranti ng healthcare or ng practitioner o manggagamot ko, no, gagaling ka dito, nag-guarantee siya, chances are, hindi ka gagaling doon, nanloloko lang eh. Yeah, pero ako sinasabi ko yung percentage na most of the time, in your case, di ko masabi kasi it's a structural issue eh. Kaya sabi ko, i-try natin, susugal tayo. Yun ang mangyayari. Sige. Any questions about it? May tanong ka ba doon? Kasi you're only 44, tapos deform na yung tuhod mo. Diba? Isa to sa option na pwede mong gawin na kung ayaw magpa-surgery. Otherwise, isa surgery talaga yan. Kung dadalhin sa ano. Mapunta ko, Doc. Pag nag-surgery po siya, pero magpapayad sa surgery. Sa surgery, siguro mga sa 350,000, 500,000 kada tuhod. Ha? Kaya nga sinasabi ko, di ba, hindi lahat ma-afford yun eh. Yan. Actually, mura yun kumpara sa Amerika. Sa Amerika, nasa $50,000 eh. Magkano $50,000? Mga 3 million, may get, kada tuhod. So, di ba? So, I mean, kaya lang, syempre, like I said, he's one of the candidates. Kita naman sa ano niya, sa itsura niya, sa tuhod niya. So, yan yung tuhod niya. Ganyan naka-deform. Kaya kailangan talaga ng surgery because of arthritis.